Nakakita ka na ba ng mga ugat ng niyog? Tama, ang napakakapal at salasalang ugat sa mga lupang tinutubuan nito ang ating pag-uusapan. Dahil batid mo ba na maliban sa ginagamit din itong alternatibong toothbrush, ay mainam din pala itong panglunas sa mayroong mga problema sa pag-ihi, heartburn, at infeksyon sa apdo. Kaya naman sa dami ng puno ng niyog dito sa atin sa Pilipinas, ay marapat lamang na alam mo ang mga impormasyong ito na maaaring makatulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Talagang ang niyog ay sadyang puno ng buhay. Dahil lahat na halos ng bahagi ng punong ito ay sadyang kapaki-pakinabang. Mula nga sa mga dahon, bunga, katawan, at ngayon ay maging sa ugat pa. Sapagkat sa tradisyonal na panggagamot, ang ugat na ito ng niyog ay napakarami ring dalang halaga. Una, ang ugat na ito ng niyog ay matagal na ngang ginagamit na alternatibo bilang toothbrush noong unang panahon at gayon din bilang mouthwash dahil sa mga cleansing properties nito at mapinong mga hibla. Sa kabilang banda, ang pinaglagaan naman nito ay mainam para sa mga hirap sa pag-ihi o masakit ang puson dahil sa infeksyon, gaya din ng problema sa apdo o gallbladder infection. Kung problema mo rin naman ang acid reflux o heartburn, madalas rin itong inirekomenda bilang pangunang lunas. Maaari mo rin itong gamiting panghugas sa sugat upang madaling maghilom sapagkat ito ay nagtataglay ng mga antibacterial at antiviral properties at pininiwalaang makatutulong rin para sa maayos na daloy ng dugo sa ating mga ugat. Ang ugat ng niyog, anuman ang variety nito, ay ginagamit din bilang tina o di kaya naman ay ginagawang panali dahil sa mahibla nitong components o mga hitsura. Subalit, bago ito gawin, ay marapat na alam mo at sigurado ka na wala kang ibang nararamdaman o karamdaman na kinakailangan ng mas agarang atensyon. Walang ibang maintenance na gamot upang hindi ka magkaroon ng ibang komplikasyon. O hindi ba napakaraming pakinabang ng ugat ng niyog? Nagsalasala lamang sa lupa. Napakadami at madaling hanapin. Ugat ng niyog na marami palang pakinabang sa atin. Ikaw, nasubukan mo na rin itong gamitin? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Luyang ligaw. Kilala mo rin ba ang halamang ito? Isang uri ng luya na tumutubo nga lamang kung saan-saan. At maaaring ito pala ang lunas sa sakit ng tuhod mo at uric acid na dinaramdam. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at samahan niyo akong alamin kung ano-ano nga ba ang mga pakinabang ng luyang ligaw at kung papaano nga ba ito gagamitin dahil baka ang halamang ito na ang lunas sa iyong mga iniindang sakit at hindi mo na nga ito dapat problemahin. Pineapple ginger, mango ginger, hidden ginger, bitter ginger, turmeric ginger, at common ginger o ang kilala nating pangkaraniwang luya. Ilan lamang ito sa 19 na klase ng luya dito sa atin sa Pilipinas na madalas nga'y ikinalilito ng karamihan. Subalit batid mo ba na may isang klase pala ng luya na kung tawagin ng ilan ay luyang ligaw? Opo, luyang ligaw dahil ito nga ay madalas na tumubo sa gubat at sa tabing ilog o kaya naman ay sa mga malalamig na lugar. Ang halamang ito ay may binomial name na Curcuma siduaria at minsay tinatawag ring batak, barak sa Bisaya o kaya naman ay white turmeric o kaya naman ay luyang ligaw. Kung marami na kayong alam na klase ng luya ay maaaring malilito nga kayo
sa klase ng puno nito. Kaya naman halika at lalo pa nga natin itong kilalanin. Ang luyang ligaw ay isang perennial na halamang sangkap sa hanay ng mga luya o ng Zingiberaceae family. Madalas nga itong matagpuang tumutubo sa South Asia, Southeast Asia, US at Pacific Islands. Nagtataglay ito ng dilaw na bulaklak, hindi po kulay lila o kulay pink. At mga dahong kahawig din ng luyang dilaw, subalit madalas ay mayroong linya ng kulay lila sa mga tangkay ng dahon nito. Sanga-sanga rin ang lamang ugat nito, gaya ng luya. Ito ay may kulay na maaaring maglaro sa puti, magkahalong lila at pink, at may halimuyak na mayahambing naman sa halimuyak ng mangga. Subalit may lasa naman na animoy katulad din ng common ginger. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi nga ito madalas pinapansin. Pero sa ibang bansa pala, ito ay ginigiling at ginagawang powder bilang panghalo sa mga curry, katulad din ng luyang dilaw. Maaari mo rin itong yadyarin o i-grate bilang sangkap sa mga kinilaw na isda o mga dilis na karaniwan namang putahe sa Thailand. Madalas din itong inihahalo sa mga chili paste bilang dagdag pampalasa. Ngayon ay kilala mo na ang luyang ligaw. Ngunit saan-saan mo nga ba ito pwedeng gamiting panglunas? Una, sa iniinda mong uric acid. Ang mga namamagamong tuhod, masakit at nanginginig na mga kamay at binti na dulot ng mataas na uric acid sa dugo ay maaaring malunasan nito. Magyadyad lamang o mag-grate ng laman ng luyang ligaw. Kunin ang nadurog nitong bahagi at ipunas sa namamagang bahagi ng katawan. Ang mga katas naman nito, 2 kutsarita, ay maaaring inumin kasabay ng pag-haplas rin sa mga masakit na katawan upang maibalik naman ang dating sigla ng kalamnan ng taong bagong na-stroke. Maaari mo rin itong gawing tsaa at inumin sa umaga at gabi sa loob ng 3 araw. Mainam rin ito sa mga babae na mayroong irregular na buwan ng dalaw. At alam mo bang sa ibang panig pala ng mundo, ginagamit din pala ito sa paggawa ng sabon at mga pabango. At gayon din naman sa paggawa ng alak o mga ale. Kaya naman maaari ka ngang magtanim nito kahit sa paso lamang, magandang ornamental na halaman, at isa pang super herb o superfood. Sa inyong probinsya, nakakita ka na rin ba ng luyang ito? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.